Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of those things shall be added unto you. And welcome back mga katiyats para sa ilang minutong pagtatalakay ng kahulugan nitong mga napakagandang treasure marker new concrete box, rectangular na shape rock, at itong hugis ibon na bato na napakaganda. At magandang buhay mga katiyats, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon sa buong mundo, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa iba't ibang sulok ng ating mundo na nanonood ngayon, lalo na dyan sa magulong parte ng ating daigdig. Ingat kayo dyan palagi at lumayo kayo sa gulo. Okay, so ang atin ngayon i-analyze, bigyan ng reaksyon at recommendation itong napakagandang marker na ito. Ito ay hugis ibon na nakatungtong sa bato. Ibon talaga ito siya. Ayan o. At ang maganda, ang mata niya ay man-made. Talagang chinisil yan. At dito sa may puwitan ay meron ding isa pang square hole. Square siya o. Ganon din tong sa mata. At hindi lang yan, iisa lang yata ang may-ari ng picture na ito. Meron din dito napakagandang rectangular rock. Ito yan. Ano sa tingin niyo mga katiyats? Ito'y kung tingnan natin ang hugis niyan ay paganyan kung naka front view. So ano bang naiisip niyo yan kung ating dugtungan niya ng pahaba? Ayan, di ba? So ano yan? So yan ay hugis na gold bar mismo. Siguro ay wala silang mahanap na ibang bato na gawing ganyan. Medyo maiksi nga lang siya para sabihin gold bar. Gold bar na shape. Dapat to kasi mahaba to, di ba? Nakaganyan. Dapat mahaba pa siya. Short siguro sila sa bato. Kaya na lang ang pinorma. Ngayon, kung yung ibon ay narito yun, nakaganyan. Ayan, kung nasa harapan yung ibon niya, ay 101% na mayroon dyan. Ang unang gawin dyan ay i-ano nyo ang bato, dalhin nyo sa may dyan sa may parting walang tubig. At tingnan nyo kung makapal siya. Kapag makapal siya na merong, sabihin natin, kahit 1 foot lang, 1 foot, kahit 1 foot lang yung taas niya. Ayan, kahit 1 foot lang ito by 2 feet by, kahit 2 feet lang din itong haba nito. So kahit 2 feet yan or 3 feet, or ito naman ang 2, at ang haba niyan ay sabihin natin kahit 1 foot lang. So kung ganyan yung kalaki, ibig sabihin ay mayroong laman. Mayroong laman sa loob nito na mga barita. Pero sa tingin ko, maliliit na barita, pwedeng yung mga standard lang or pwedeng yung mga kasing laki lang ng pusporo. Nagbaon din kasi ang mga Hapon ng kasing laki na pusporo na mga gold bars. Merong ganon. Merong nakakuha ng ganyan kalalaki. Okay, ngayon kung manipis ito na bato, hindi ito 1 foot ang thickness. Okay, dito tayo sa kabila. Sabihin natin manipis lang yan, nagaganyan lang yan, manipis. So hindi pwedeng paglagyan ng gold bars kasi manipis. So ang resulta, ang kahulugan niya ay siya ay isang lapida. So ano bang ibig sabihin ng lapida? Marker ang lapida ng may ibinaon. Sa ngayon, ang lapida ay ginagamit sa mga patay, di ba? Kapag may patay, may lapida yan sa ibabaw at 2 meters below the lapida, 2 meters down ay merong ibinaon. So ganun din sa treasure. Kapag ang marker ay lapida, ay pwedeng 2 meters lang ang lalim nito.
lalo na tubig yan, sabihin natin 1 meter na lang, di ba? At pwedeng tinakip itong bato, baka mabigat talaga yan, itinakip yan para hindi matangay ng agos itong kasi pag bagyo ay talagang malakas ang flash flood, ay pwede ring lalabas to pwedeng lalabas ang item kapag nag flash flood. Kaya siguro nilagyan ng malapad na bato na lapida. Pero sabi ko na kanina, kung medyo may kakapalan yan, ganyan, makapal siya at dito lang yung tubig at nakabaon yung kalahati, ibig sabihin merong laman, positive siya. Okay, balikan natin yung ibon. Ito nga pala yung yung last time natin na dinicode. Ngayon ko lang nakitang kumpleto pala to na picture So ito, triangulation talaga. Dagdag ko lang to mga ka-TH. Ito yung ibon din, kaya dinagdag ko ito kasi parehong ibon ang marker dito sa vlog natin. So mayroong mata, nakatingin yan sa bato na mayroong bilog. Bilog na marker. Ito na bato ay mayroong nagaganyan sa harap circle talaga. Diyan nakaharap yung tuka. Kaya pwedeng under sa bato na ito or sa loob ng bato. So merong triangle dots. So pwedeng itong triangulation na ito, isa sa kanila ang nariyan ang item. Kaya naglagay sila dito ng triangle. So ibig sabihin sa triangulation ng mga bato diyan ay mayroong item. So ang suspect number 1 natin ay ito na bato kasi nandyan yung circle. So ibig sabihin treasure under. Ngayon napansin ko rin, bago lang, ngayon lang. Okay, ito kulayan natin ng green Ang tuka nitong ibon, itong tuka niya ay pwede rin na dito yan nakaharap sa bato na ito. Anong meron sa bato na yan? Yan ay letter Y, nakaganyan siya, nako, at may isang guhit. So pwedeng dito lang yan. So meron tayong naidagdag. Y is tunnel, Y means treasure on the spot din yan. Pero Y means tunnel. Nagtuturo yan. Ang mahabang parte ng Y, ito na parte, yan yung kanyang arrow. So ito yung tinuturo niya na portion. So yan ang ating pangalawa. At ang pangatlo ay pwedeng ito ng bato na grupo. Kasi nakapatong-patong siya, pwedeng sa baba nito. Pwedeng dito sa baba. Tanggalin nyo yung hugis sa pagong daw yan na mayroong isang mata nakatingin dito, nakatingin sa ibon, at ang ibon nakatingin sa bato na ito. So kung baliktarin natin, bato na ito, ibon nakatingin, bumalik dito. So pwedeng sa baba nito. Okay, balik tayo sa ating ibon ito. Napakagandang pagkagawa nito. Merong square sign sa puwitan niya. At ang mata niya square din. Kapag mga square ay mga treasure under yan. Treasure on the spot, malapit lang. So pwedeng sa baba lang nito. Kung saan man ito nakatingin, pwedeng dito banda sa harapan natin. Ngayon kung kasama dito ito, yan, sabi ko kanina, kung ang ibon ay nakatingin dyan, kasi isa lang yatang may-ari ng picture na ito, so ito yung tinuturo ng ibon. Ngayon kung wala yan, kung hindi yan ang tinitingnan nito, ay mag-investigate na tayo dito sa baba, kasi treasure on the spot yan, sa puwitan dito sa likod, at mismo sa loob ng bato. I-detect nyo itong bato, itong baba, baka nandyan lang o dito banda kasi narito yung square sign niya sa puwitan. So pwedeng kung matanggal tong bato na ito ay itong naiwan na bato dito, ito yung buksan nyo or tibagin nyo para malaman kung may laman. Okay, pero
Pwede rin tingnan sa unahan kasi nakatingala siya. So kung mga nakatingala na ibon, yung tuka niya nakatingin doon malayo. So pwedeng counter sign ito. Kaya hanggang 50 meters, tingnan nyo sa baba. Palagay ko creek yung baba. Kung creek itong dito sa baba, ay may malaking bato diyan na tinitingnan itong ibon. So search na naman sa baba kung ito'y counter sign. Pero palagay ko treasure under talaga yan at treasure on the spot or treasure inside the rock. Alright, so hanggang dito lang ako mga katihats. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa pagsubaybay at ingat kayong lahat dyan. Hanggang sa muli, paalam.